Okay, simulan natin. Diyos ng Himala, ay series natin. Pamula ngayong month na to hanggang next month. Ang aking text ay sa Mark chapter 6, 35 to 44, the miracle of abundance, feeding the 5,000. And actually, meron pang ibang feeding si Lord, feeding program. Oo, meron pa siyang feeding the 4,000. And dito po sa series na ito, dito sa aking topic ngayong umaga, actually, marami siyang verses. Pero tatlong miracle of divine providence o yung pag-provide ni Lord sa atin ang sakop nito. Hindi ko po kukunin lahat. Unang-una na itong feeding the 5,000 and then feeding the 4,000 and yung the miracle catch na sa John chapter 21 verses 4 to 6. Dapat pagsasamahin ko yon, no? Kaya lang sabi ko parang ang hirap pagsamahin dahil 42 minutes na lang ako. Mauubos na, tumatakbo na ang oras ko dito. So, sabi ko, naisip ko kahapon, paghiwalayin ko. Kasi nakakaya naman kay Mirnard sa kay Mariel kasi yun din ipipreach ko mamayang hapon sa Las Piñas. So hindi na. So si Mark chapter 6 verses 35 to 44 ngayong umaga, mamayang hapon yung John chapter 21 4 to 6. Ayan, para maiba naman, no? Para hindi naman nakakasawa. So, ang topic natin, ang title natin, The Miracle of Abundance, Feeding the 5,000. Anong meron dito? Main idea po natin, ayan. God has limitless provision, highlighting the significance of faith, gratitude, and sharing. Tuloy po natin ang ating pag-uusapan. So, ang context po ng ating pag-uusapan, tatlo po ang laman noong konteksto ng Mark chapter 6, 35 to 44. Number 1, makikita po natin sa Mark chapter 6, 35 to 36. Yung context na ito, let's begin with the scene. Throughout the day, Jesus, etong panahon na to, mga kapatid, ang ating Panginoon, before that, ang ating Panginoon ay nagbigay o nagpakita ng miracle sa mga tao. So yung mga tao, kahit saan sa pumunta, sunod sila ng sunod. Pinusundan siya. So nung time na yon, sabi diyan, as the day drew late, the disciple understood the need to feed the hungry multitude. But they confronted a seemingly unsurmountable challenge. There were over 5,000. Actually, yung 5,000 na yan, mga kapatid, lalaki pa lang yun. Wala pa yung mga bata, wala pa yung mga babae. So 5,000 lalaki pa lang people in need, sabi niya, and they only had 5 loaves of bread and 2 fish. And number 2, sabi dito, sa konteksto niya, the test of faith. Many of us experience the feeling of overwhelmed by life's obstacles and unsure how to conquer them. Marami sa atin, pag tinignan natin yung situation ng buhay natin, parang sobra-sobra. Sobra-sobrang pagsubok, sobra-sobrang bigat ng mga bagay na kakaharapin natin. Pero minsan, dito sa kagaya ng nangyari dito sa test of faith ng mga disciples, sabi dito, but Jesus asked, how many loaves do you have? This question reminds us that God is frequently utilizes what little we have to achieve tremendous things. Madalas, mga kapatid, ang Diyos gumagamit ng maliit na bagay para niya mapalaki. And minsan, and even, pagpapansin ninyo, yung creation, ang God gumawa ng bagay out of nothing. Diba? Isipin nyo, yung katabi nyo na yan, alikabok lang tayo noon. Pero tingnan nyo kung gaano kagwapo at gaano kaganda yung katabi mo. Hindi mo akalaing alikabok lang yan si Ken. Parang may tumatawa doon.
para kay Ken. Maliit lang, pero miracle. Ang buhay ng isang tao ay isang miracle na. Kung titignan natin, mga kapatid. Ano pa ang meron? Noong time na to, tinest yung faith ng disciples, kung ano ang masasabi nila, ano kaya magiging reaction. Malamang ang Diyos, ang alam natin sa Diyos, may plano na siya beforehand. Noong time din na to, hindi siya nagtawag. Mga kapatid, oy, halika kayo dito, si Christ. Punta kayo dito. May kainan tayo. Mamaya-maya lang, may kainan tayo. Makinig lang muna kayo. Walang ganung situation si Christ that time. Hindi rin niya sinabi sa disciples niya, mamaya, relax lang kayo. Magpe-fiesta tayo. Walang ganun. Basta't ang ginawa lang ni Jesus Christ that time, nag-preach, nag-teach, nagpagaling. And then, eto na yung crowd. Sumusunod na sa Kanya. Sige, tutuloy natin. Marami pa tayong pag-uusapan patungkol dyan. Number 3, the provision of God. Mark 6:39 to 42, Jesus took the 5 loaves of bread, the 5 loaves and 2 fish, looked up to heaven and offered thanks. This activity teaches the valuable lesson in thankfulness. Madalas sa atin, mga kapatid, pag tinignan mo, ano bang date na ngayon? 16, 17? Kasasweldo lang nung Friday. Oo, pag tinignan mo yung sweldo mo, nakikita mo agad, Brother Mon, ang liit nito. Hanggang kailan kaya ito aabot? Hindi pa natin nasimulan magpasalamat sa Diyos, pinintasan mo na agad yung blessing niya. Hindi ba pwede magpasalamat ka na lang muna bago mo pintasan yung blessing ni God? Etong time na to, walang ganung nangyari. Amen? And even sa mga disciples, alam nila kakaunti yung meron sila. Pero nung time na to, mga kapatid, walang umangal. Madalas sa atin, mga kapatid, nauuna yung pag-angal eh. Lord, ano ba to? Kakaunti lang naman tong blessing na binigay mo, pambihira naman. Saan naaabot ito? Hayaan mo ang Diyos gumalaw. Hayaan mo ang Diyos ang iyong dapat lang gawin bilang Kristiyano na tumanggap ng blessing kay Lord, maliit man yan o malaki, matuto ka magpasalamat. Amen? Tuloy natin. Andito na po tayo sa lesson. This miraculous events teaches us several important lessons. Ano number 1 lesson na meron tayo? Concern for the hungry. Initially, the disciples proposed sending the people away to buy food. Sabi niya ng mga disciple that time, Lord, sabihan mo na itong mga tao na to. Late na eh. Tapos, remote yung area, parang wala man lang masyadong mabibilan dito. Pauwiin mo na lang muna sila. Pabili mo pagkain, tapos siguro balik na lang sila. Wala tayong ibibigay sa kanila eh. Ayun ang suggestion. Although may concern yung mga disciples that time, dahil alam nila, gutom na yung mga tao, at alam din nila, gutom na rin sila. Alam din nila na yung kanilang budget ay kulang. Hindi aabot to Lord. Pauwiin mo na sila. Ano pang meron? Jesus responded with compassion, urging them to provide for the crowd's physical need. Naawa siya. Sunod na sunod yung tao, maghapon sa kanya, wala namang kinakain. Teka muna, hindi ata tama yun. Pauwiin natin sila. Siguro ganun ang usapan nila. Sige, ganito na lang gawin natin. Paupuin nyo sila. Para may order. Sabi ni Lord, paupuin nyo sila. While Jesus did not specifically promise to feed the crowd, his action serves as a powerful testament
to His ability to provide abundantly for those who place their trust in Him. Walang kumontra sa Panginoon. Ilan loaves of bread? 5, 2 fish, akin na. Walang kumontra. Noong time na to, mga kapatid, sabi nung iba, sabi nila, yung kalahating taon na sweldo, halos kulang para pakainin ito. Magkano na ba ang sweldo ngayon, Annalyn? Minimum wage. Mukhang mahirapan to si Annalyn kasi above minimum to eh. Sino ba sumasweldo dito ng minimum? Ha? 16,000. Sa 5 months, sa 6 months, ilan yon? 60, mga 86,000, mga more or less, no? Mga ganun, 86 to 90,000. Okay, ganun ang problema nila, Rovi. Saan tayo kukuha ng 86 o 90,000 ngayon para pakainin yung mga tao? Hindi sila nag-pray over ng pera para lumago yung pera nila. Hindi, kung ano yung meron sila, yun mismo ang ginamit nila para ni Christ, para mag-perform ng miracles. Number 2, trust and faith in God's provision. So anong meron dito? Jesus directed their attention to what they did have, and He miraculously multiplied it. Si Christ, tinignan niya kung anong meron sila. Yung old illustration. Yung basong nito, pag tinanong ko sa inyo, anong naobserbahan nyo sa baso? Huwag kayong magsasabi may laway ni Pastor Doc. Hindi, yung laman. Anong na-observe nyo sa baso, laman ng baso? Malamig na tubig? Ha? Anong meron? Yung kanyang dami ng tubig, anong na-observe nyo? Konti na lang, puno na. Yung iba dyan, Mirnad, anong nakita mo? Konti na lang, ubus na ba? Ha? Konti na lang, ubus na. So yung iba, hati ito, di ba? Hati ang mangyayaring nakikita nyo. Yung iba, iisipin, konti na lang, puno na. Pero kung obserbahan ni Mirnad, yung pag-inom ko na dalas ng pag-inom ko, ang sasabihin ni Mirnad, konti na lang yan, Pastor, ubus na. Si Christ, iba ang perspective. Doon tayo sa konti na lang, puno na. Hindi niya tinignan kung gaano kakonti yung tubig o yung pag meron sila. Dahil alam niya, magpo-provide ang Diyos Ama para sa kanila. Yung maliit minsan, masyado mong minamaliit. At alam natin mga kapatid, na ang Diyos hindi yan kumikilos dun sa malaki. Amen? Hindi kikilos yan kung kailan ka saganang-sagana. Kung kailan ka gipit. Eto, again, nakwento ko na sa inyo minsan eh. Nung isang araw, sabi ng wife ko, sabi niya, tumaas kasi upa namin dun sa bahay, no? Ang isang upa ko na dun sa kabila ay 16,000, dun sa kabila ay 14,000. So upahan pa lang ng bahay, ang meron ako, 30,000 pesos na. At sa itsura ko na to, lumalaki na ata yung tiyan ko, Brother Bitoy. Kaya sabi ni Brother Bitoy, para ka ngayong senador. O, senador dahil malaki ng tiyan. Pag kinuwenta nyo yung aming gastos sa pagkain, siguro gumagastos ako ng mga 25,000 to 30,000 ken sa pagkain pa lang. Hindi naman isang araw yun. Isang buwan naman yun, isang buwan. At kwentahin mo yung gamot na binibili ng wife ko sa isang buwan. Gamot pa lang nasa ano yan, 25
5 to 30,000 again. Sa gamot pa lang niya sa dialysis. Iba pa yung dialysis niya per month. So meron siyang 1,000 plus per day. Siguro ang dialysis niya o lahat sa dialysis niya almost 5,000 per week. Oo. Almost 5,000 per week. Sa isang buwan, 20,000. Mahusay ito si Mirnard eh. Ilang digits na kinukwenta ko? Digits na lang. 6 digits na. Sabi nung wife ko nung minsan, paano tayo nagsosurvive? Sabi ko sa kanya, again, na-share ko na sa inyo, hindi ako tumitingin sa size o sa anong meron sa bank account ko. Kasi pag tinignan ko, Annalyn, hindi na ako matutulog dahil nanginginig na ako sa takot. Dahil feeling ko, isang umaga lang, paggilat ko, ubos na ang aking meron doon sa bangko. Ang tanong niya, paano tayo nagsusurvive? Parang ako si Brother Bitoy nung tinanong. Si Lord ang bahala doon. Hindi ako mahilig magkwenta, hindi ako mahilig maglista. Pero ang alam ko, si Lord ang nagbubuhos ng pagpapala sa amin. Amen? Hallelujah! At ako naman, mga kapatid, on the go ako parati. Talagang, pag sabi ko nga doon sa mga pasyente, hamunin mo ako ng gawaan pamula alas 9 ng umaga hanggang hapon, okay sa akin yan. Wala kang time ng weekdays o ng office hours, puntahan mo ako after office hours, willing ako. Hindi ako nanghihingi ng kay Lord ng miracle na lang basta-basta na bibiglang babagsak na pera sa harapan ko. Sabi ko, Lord, willing ako mag-work. Sabi ko kay Lord, ang usapan lang namin, Ken, huwag lang sasagasaan yung gawain ng Panginoon. Tatablahin ko silang lahat. Sabi ko nga, JR, dun sa isang pasyente ko, tumatanggap din ako ng emergency cases. Gaano ka-emergency? 12 midnight, may dumadating sa akin, duguan, yung bibig. Hindi ko naman pasyente yun. Pasyente ng ibang dentista yun. Sige, papuntahin mo sa akin. Nakashort. Sabi ko, nakashort lang ako. Hindi ako mukhang dentista ngayon. Mukha akong kargador. Sabi niya, okay lang, Dok. Sige, punta sa akin. Minsan nga, Jai, hindi ko na nga papel yung pumupunta sa akin. Basag yung kilay. Dok, tahiin mo. Sabi ko, ano gagawin ko? Ba't ko tatahiin yan? Gasgas yung tuhod. Sabi ko, hindi ko yan jurisdiction. Doon ka sa ospital. And willing ako mag-work. Pero yung trust ko kay God, and I pray, patuloy, na hindi ma-shake. Amen? At itong panahon na to, September, ewan ko, sa buong tagal ng practice ko from 19, sige ilang taon na 27 o 28 years in practice. Every time na papasok ang Burr month, September, mahina ang practice. Mas marami pang dumadaang sasakyan kaysa pumapasok na pasyente. Doon, dito sa amin, ewan ko kay Doc Jai kung ganun din ba. Pero itong time na to, about provision, miracle ni Lord, itong pagpasok ng September, hindi ko po naramdaman yun. Oo. Kahit pa-relax ako, Sister Annalyn. Amen. Nakakapaglaba pa ako, alam nyo ba yun? Magsasala ako labahin sa washing machine, magki-clinic, habang iniintay ko yung magkahapon, habang inihintay ko mamanhid yung sinaksakan ko na anesthesia, Mirnard, check ko yung nakasalang ko. Baka natutuyo na yun, dadagdagan ng sabaw. Okay, balik ulit ako doon.
Tapos natapos ko na yung procedure, sinaksakan ko ulit na anesthesia yung pasyente. Hindi pa namamanid. Okay pa, hindi pa. Sa analin, kumukulo na yung tiyan ko. Dahil nagugutom na ako. Mag-aalauna na, hindi pa ako kumakain. Quick lunch, subo ako. Pagdating ko sa pasyente, hindi halata. Huwag lang akong didigay, amoy ulam. Pero anong meron dito? Ang God ay patuloy magpo-provide sa iyo. Huwag ka lang tamad. Amen? Huwag ka tatamad-tamad. Pagpo-provide ang Diyos. Pero huwag ka namang sitting pretty parate. Amen ba? Ayan, mukhang nagkakatawanan dito. Ikaw ata yung tamad dyan, ha? Tuloy natin ito. Jesus kept His plan hidden from both the crowd and the disciples. Hindi natin kailangan malaman parate ang gustong mangyari ng Diyos. May pinagpa-pray ka, hindi mo kailangan kailangan i-reveal ni God kung ano bang gagawin niya doon sa prayer o paano niya sasagutin yung prayer mo. Hayaan mo ang Diyos kumilos. Hindi natin kailangan diktahan si God kung paano niya i-answer yung prayer natin. Di ba, Ken? Hindi mo pwedeng diktahan si Lord. Kasi pag diniktahan mo si Lord, di ba? Alam na natin yun Lord, bigyan mo nga ako ng 1,500 ngayon. Hindi ka bibigyan ni Lord. Alam mo bakit? Kasi 5,000 gusto niya ibigay sa iyo Kaya lang 1,500 lang gusto mo, ay hindi na lang. Ayaw mo pala ng 5,000, 1,500 lang Gusto mo ma-bless ka ni Lord, pag-pray ka lang ng blessing. Huwag mo siya ikahon. Amen? Nagpe-pray ka, gusto mo SUV. Hindi yun ang gusto ibigay ni Lord sa iyo. Gusto ibigay ni Lord sa iyo, MRT. Pahig ka. Okay, di ba? Lord, paano kita drive yun? Hindi, ibig ko lang sabihin mga kapatid, mas malaki mag-isip ang Diyos. Maliit mag-isip ang tao. Kung maliit ka mag-isip, edi hayaan mo na si Lord mag-isip para sa'yo. Di ba? Total, siya na naman ang bahala sa'yo Yun ay kung Kristiyano ka talaga. Pagka kasi hindi ka Kristiyano talaga, parating ikaw ang bahala sa buhay mo. Pagka nagkawindang-windang na, pagka nagka-trouble-trouble na Brother Mon, doon ka palang tayo tatawag kay Lord. Tulungan mo nga ako dito, gulo na ng buhay ko ikaw kasi na nasunod Yung provision ni God, yung ginagawa ng Diyos, hindi mo kailangang alamin. Kailangan mo lang magtiwala at manampalataya sa Diyos. Amen? Ilang beses ko na rin sinasabi, di ba? Di ba mayroon tayong strategy sa clinic. Yung mga old patient, pwede mo siyang tawagan for follow-up. Ginagawa mo ba yan, Doc Jai? Ako kasi hindi ko ginagawa. Nahihiya ako. Hindi ko kasi alam sasabihin ko Na, hello, ganyan, sa tawagan ko, Brother Ronnie. Hello, kunyari si Brother, ayoko magbigay ng pangalan. Kunyari si Juan. Hello, Juan! Panahon na para ikaw magpalinis ng ngipin. Parang gano'n, parang nahihiya ako. Sinayaan ko lang sila. And minsan, sa kagipitan ko mga kapatid, minsan nagigipit din naman. Hindi pala nagigipit, Brother Bito. Pag iniisip ko yung pangangailangan ko, feeling ko gipit ako. Pero in reality, hindi ako nagigipit pala. Ngayon, nag-iisip na ako ng pwede kong gawin. Lord, ganito. Si ganito, tatawagan ko. Gusto magpabunot nun Si ganito, parang gusto niya magpalinis. Iniisip ko yun. Pero minsan, madalas, Annalyn, hindi natutuloy. Si Lord ang nagpapadala ng mga tao
At yung mga taong pinadadala niya, JR, galante. Tatawag niya sa akin, "Hello, Doc. Oy, Kako, kumusta? Asan ka?" "Padating pa lang ako dyan. Papaayos ko yung ngipin ko. Okay ba?" Okay, sige. Alam niyo na, pagpadating, balikbayan. Pagbalik-bayan, hindi masyado yung matawad. Hindi sila tumatawad masyado. Bagkus may tip pa sila sa'yo. "O, Doc, panigarilyo mo." Mga gano'n. Sabi ko, "Hindi ako naninigarilyo. Pang-merienda mo." Mga ganyan. May mga ano sila, may pasobra. Oo, mga gano'n. So pag si Lord ang kumilos, iba eh. Diba? Singilin mo lang ng linis, ganito lang linis. Mamaya sasabihin sa'yo, "Doc, may pasobra yan. Merienda mo, gusto sana kitang kaya magmerienda, kaya lang busy ka. Di ikaw na lang magmerienda mag-isa." Thank you. Amen? Iba si Lord magbigay. Amen? Naranasan nyo na ba? Iba si Lord magbigay. Sikliglig at umaapaw. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, malapit na yung December, huwag kayong mag-pray o huwag kayong mamilit ng bonus. Kay Lord kayo manghingi ng bonus, sigurado mas malaki. Amen? Sige, tuloy natin. Anong meron sa crowd? If Jesus had revealed the plan to feed the crowd ahead of time, it could have caused unnecessary excitement and misunderstanding among the crowd. Kung sasabihin, sinabi agad ni Christ, sige, magpapakain ako. Pwedeng yung crowd medyo magkagulo. Anong merong kagulo sa crowd? Pwedeng maglabas ng supot na yung iba. Meka, may baon ako dito para mamaya pag-uwi. Meron pa akong pinapapak habang nandun sa sasakyan. Pwedeng mangyari yun eh. Kasi alam ng crowd, may handaan si Christ. Pwedeng magkagulo. At pwedeng i-text yung mga hindi kasama, hindi sumusunod kay Christ. Wala pa palang text nun, no? Kaken. Pwedeng sabihan yung mga hindi sumunod kay Christ mula morning hanggang gabi. "Uy, pumunta kayo dito. May piyesta ngayon dito. Papakain si Lord." At pwede rin mangyari na yung mga tao na nandun, hindi sila sumusunod kay Christ because of the miracle. Hindi sila sumusunod sa kay Christ dahil gusto nilang makinig dun sa turo ng Panginoon. Sumusunod sila. Pwedeng mangyari yun. Sumusunod sila dahil gutom sila. Wala silang makain sa bahay. Doon na lang kay Christ, masarap ang pagkain. And yun ang reason bakit hindi sinabi ni Christ na magpapakain siya. And number 2, sa disciple, he may have wanted to see how they would react to the challenge of feeding the large crowd with limited resources in their case. Gusto ni Christ makita yung reaksyon ng mga disipulo niya. Ano kaya magiging reaksyon nila kung masasabihin ko magpapakain kami tapos ito lang yung aming papakain, kakaunti? Magtitiwala pa kaya sila? O ano na nga ng reaksyon ng mga disipulo? "Pauwi na natin yan, Lord. Wala tayong papakain dyan." Hindi, sabi ni Lord, "Let them stay." Paupuin niyo sila. Mag-group sila into 50. At sabi ni Christ, hindi pa pala nag-start yung distribution. Jesus frequently used situation to put his disciples' faith and character to test. Madalas sa atin nangyayari yan. Sitwasyon sa pamilya, sitwasyon sa church, ilalabas ni God kung anong meron para makita kung ano yung karakter ng isang tao. Para makita, ano ba motibo mo? Bakit ka nandirito sa church? Bakit ka sumusunod sa akin? Ano bang gusto mo mangyari? Kaya nga bandang huli, dito si Christ, itong mga kwento na to, sinabihan niya yung mga tao, kayong lahat, sabi niya sa mga tao, sumusunod lang kayo dahil pinakakain ko kayo. Sabi ni Christ. And what if walang pagkain? What if wala tayong aircon? May adan pa ba dito? What if kung wala tayong upuan? Pwede. Amen. Atin din ako dyan. Ano bang meron? Number 3.
thanksgiving and gratitude. Before breaking and distributing the bread and fish, Jesus looked up to heaven and gave thanks. Yung maliit na mayroon tayo, ilang beses nating pinagpasalamat yung mayroon tayo. O again, nauna yung pag-angal mo sa Diyos. O kung di ka man sa Diyos umangal ka sa boss mo, "Boss, bakit wala yung overtime ko dito? Paano naman to?" Natutunan mo ba muna magpasalamat sa Diyos? Dapat matuto tayo magpasalamat muna kung anong meron tayo. Si Christ, nagpasalamat muna. And then, didistribute niya. Yung mga bagay nating, di ba, marami tayong madalas angal eh. Para tayong mga Israelites. Konting kibot angal, konting kibot reklamo. Hindi ka pa pwede magpasalamat na lang muna. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Lahat ng tao, majority, wala nang presidenteng nagustuhan. Napansin nyo ba? Lahat ng presidenteng umupo ayaw. Lahat ng problema niya sa pamilya, pansarili niyang problema, isinisi dun sa presidente. Siya ba may kasalanan yan? Wala kang trabaho. Siya ba may kasalanan yan? Ba't wala kang trabaho? Nung bata ka, gusto mo puro laro. Ayaw pumasok sa eskwela. Ngayon lumaki ka, sinisi mo sa presidente. Wala kang trabaho dahil sa kanya. Hindi, wala kang trabaho dahil hindi ka nag-aral na maayos. Tama? Itong presidente na to, ang mahal-mahal na bigas. Hindi ka naman bibili ng bigas, paano mo nalaman? Di ba meron nga sa FB? Nagre-reklamo sa mahal na bigas. Pero yung mahal na alak at sigarilyo, hindi. Di ba? Pero huwag mong gagawin na konting isang stick lang yung nabili mo, huwag mo na ipagpasalamat sa Diyos. Lord, thank you sa isang stick ng sigarilyong ito. Hindi yan galing kay Lord. Sa kalamang galing yan. Huwag mong pagpasalamat kay Lord yan. Dahil sa sino pa ba naninigarilyo dito? Ayokong pagtasin kamay, baka may magkabistuhan tayo. Di ba? Meron yan noon. Ang paninigarilyo, ang consolation prize niyan, yung maganggilagid, umuugang ngipin, mabahong hininga. Ayan, mga ganyan ang consolation prize. Ang major prizes niyan, Brother Mon, cancer sa baga, sakit sa puso. Ayan yung mga major prizes niyan. O saan ka ngayon? Amen? So itong pag-provide ni Lord, dapat yung pagpapasalamat natin bukal sa puso. Amen? Pag sinabi mo, Lord, thank you, talagang thank you. Hindi pa pwede pagkatapos mo magpasalamat, itsura mo naman, hindi mukhang hindi mukhang nagte-thank you. Di ba? Lord, thank you ah. Ano ba naman to? Kukunti na lang yung tubig ko. Talagang pakita mo na nagpapasalamat ka kay Lord. Pwede ba natin gawin yon? Subukan nyo lang, mga kapatid. Subok lang. Number 4. God's blessing is miraculously abundant. This abundance demonstrates that God's blessing is frequently exceeding our expectation. Naranasan nyo ba yon?
yung in-expect mo kay God o in-expect mong blessing, nung pinag-pray mo sa Diyos, mas marami ang dumating sa iyo. Ayun, nag-amen dito, talagang kami yan, ako yan. Pinagpe-pray ko kay Lord, sumobra pa. Ayan. Ngayon, anong gagawin mo sa sobra? Ha? Share. Amen. Share. Sabi nila, do not confine God to a box or limit Him to our own understanding of Him without a biblical foundation. Huwag mong limitahan ang kakayahan ng Diyos sa buhay mo. Ang kakayahan ng Diyos gumawa ng miracle sa buhay mo to provide for your needs is limitless. Walang limitasyon. Hindi kagaya ng ATM yan, na pag nag-withdraw ka na nag-withdraw, mamaya lang wala ka ng pera. Si Lord, pag nagbigay, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Paano nangyari yun? Paano yung pinatunayan? Nung pinatunayan ni God, ni Jesus Christ that time, kung paano mag-provide ang God, nung pinaupo niya yung tao, pinadistribute niya yung fish and bread, at nakakain lahat. Yung pa lang, makikita na natin yung kanyang pagiging generous ng ating Panginoon, na kaya niyang i-provide lahat ng needs mo. At nung time na yon, sabi niya sa mga disciples, yung sobra, yung mga leftover, kolektahin nyo. Ilan ang nakuha nilang leftover? 12 basket full. Anong pinakita doon? Huwag magsayang, sinupin yung blessing nila ni Lord. Isa pang pinakita ni Diyos, ng ating Panginoon Diyos doon. Bakit niya pinakolekta? Gusto niyang patunayan sa mga disipulo na nag-uumapaw ang blessing ko sa inyo. Kailangan ma-appreciate nyo yan. Amen? Gusto niya ma-experience yung nag-uumapaw na blessing? Amen. Kolektahin niyo yung mga sobra-sobra niyo, makikita niyo. Iniis na mo yung mga 25 na yan, ay, sinisipa mo na lang, binawalis mo na lang ganyan. Kolektahin mo yun. Pag nakakuha ka na isang sako, ang dami mong blessing yan. Amen? Noong minsan, ganun ang ginawa ko. Sa kotse kasi, Mirnard, ang daming tagbe-25. Sabi ko, ang dami pagbe-25 dito. Ang ginagawa ko, nilagay ko sa plastic. At yung mga nandun sa bahay, sa mga sulok-sulok, kinukuha ko din. Nilagay ko sa plastic. Nung minsan napadaan ako sa isang lugar dito sa New Manila, may nanghihingi na matanda. Sakto, sabi ko, dala-dala ko yung isang plastic na tagbe-25. Binigay ko sa kanya yung plastic. Tako, sabi ko kay Stalin, tignan mo itsura ng babae. Sabi ko, tuwan-tuwa siya na malayo na kami, nililingon pa yung sasakyan. Hindi siya makapaniwala na binigyan ko siya ng tagbe-25. Hindi ko alam kung tuwan-tuwa nga ba o nagagalit to. Pero sa itsura niya, mga kapatid, ayoko maging judgmental, tuwa talaga siya. Na sinisip niya, sa dami nung tagbe-25 na yung Brother Mon, yung binabato sa kanyang tagli-5 piso, higit pa doon yun. Diba? Yung blessing natin, yung mga leftover natin, na binabaliwala natin, malaking bagay sa ibang tao yan. Kolektahin nyo. Amen? Oh, dali nyo dito, sabi ni Sister Annalyn. Willing Sister Annalyn magbuhat, magbilang, nung tagbe-25. Amen? Ang Diyos, sobra-sobra magbigay, kailangan mo lang din ipakita sa Diyos yung pagiging mong masinop. Huwag kang ubos biyaya. Huwag kang mag-one day millionaire. Diba? Pag nakahawa ka ng pera, pag may sobra ka na, kung ano-ano na naiisip mo. Minsan nga, tumingin kami ni Sister Aleli, sabi ko, yung ref natin minsan parang basurahan na dahil ang dami mga ulam doon na hindi na kakain, masyadong maliit o something, kailangan mo mag-grocery parate dahil hindi naman, pag pinuno mo, parang ilang araw lang ubos na dahil maliit. Tinitignan namin, uy, maganda to, 2-door, sabi niya, mga 69,000, 75,000, sabi na yun, ang mahal, no? Ang mahal. Teka muna, naalala ko, sabi ko, nakakabili ka ng cellphone na 70 tayo, na 75,000. Tapos yung rep, pagka yung rep ang bibilin mo, ang mahal.
Sabi ko, parang unfair ah. Hindi na dadala. Ang hirap na rin. Oo. Correction mga kapatid, hindi 75,000 yung aking cellphone. Naisip ko lang yun. Oo. Mas mababa. Lower. So anong meron dito mga kapatid? Depende dun sa yung blessing ni God, kailangan mo natin ma-appreciate. Kailangan natin makita yung nag-uumapaw na blessing ni God. Huwag kayong umangal ng umangal. In conclusion, anong meron? Ayan, conclusion na tayo. In our own lives, we may feel overwhelmed, question the sufficiency of our resources. Madalas tinitingnan natin kung masyado tayong natatalo pag nakita natin yung kakulangan nung meron tayo. Madalas ang nakikita natin kung ano yung kulang sa atin. Pero pag tinignan natin ang Diyos, hindi natin nakikita na meron pala tayong parte na sobra-sobrang na meron tayo. Amen? Tuloy natin. Or be confronted with the needs of those around us. The story of Jesus feeding the 5,000 reminds us that we can witness miracles and experience the abundance of God's kingdom if we have faith, compassion, gratitude, and trust in God's provision. Kailangan nating manampalataya sa Diyos. Matuto tayong, yung sobra-sobra natin, matuto tayong tumulong. Matuto tayong magpasalamat at pagkatiwalaan ng Diyos. Amen? Gusto mo kasi madalas tayo, nagwi-withhold tayo ng blessing eh. Alam nyo, nung nakaraan, two months ago, sabi ni Sister Aleli, itong sapatos mo to, hindi masyadong sinusuot. Sabi ko, hindi ko alam, masakit pala sa paa. Pero sabi ko siguro, dahil nung iba yung ano lang ng paa ko, ganito, ganyan. So, nung time na pupunta sila pastor sa Zamboanga, sabi ni pastor, Doc, baka mayroon ka diyang gustong ipadala. Okay, nagkangolekta ako ng Doc Nancy, mga damit. Okay, ako, pastor. Sabi niya, Doc, sabi niya parang may pinangako ka daw doon sa isang pastor doon. Ha? Sabi ko, ano kaya pinangako? Kinabahan na ako, baka cellphone yun Sabi niya, hindi, pinangako mo daw ata siya ng sapatos. Nako, sabi ko, patay. Sabi ko, anong sapatos ibibigay ko dito? Nako, nakita ko yung sapatos doon, Brother Mon, nasa may box pa. Bago pa yun eh. Binitbit ko. Sabi ko, eto pass. Sabi siya, Aleli, gusto pa talaga pamimigay mo na yan? Sabi ko, eto lang yung sapatos na parang hindi ako masyadong kaya hindi ko masyadong sinusuot. Sabi niya, maganda pa yan. Sabi ko, dapat maganda kasi yung pastor ang gagamit doon eh. Pinamigay ko yung sapatos. At tong week na yon, Brother Mon, nakabili ako ng bago kong sapatos. Komportable sa paa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Komportable sa paa. At hindi ko pa sinubukan makapagsayaw dito sa sapatos na ito. Sabihin ng iba ng mga kabataan, Bok, ang pangit naman niya, parang pang matanda. Ito yung uso ng panahon namin. Diba? Mga ganito. Yung halaga niya, times 5 nung halaga ng binigay ko. Na blessing ni God. Amen? Gusto mo ng blessing na hinihingi mo, matuto kang magbigay. Exhortation na po tayo. Gusto mo ng mas magandang blessing? Bitawan mo yung mga bagay na masyado mong pinahahalagahan. Amen? Bagay ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, ha? Hindi tao. Baka maiisip nyo, itong asawa ko, pinahalagaan ko masyado eh. Gusto ko ata ng bagong asawa, bitawan ko kaya ito.
Hindi kasama dito ang tao, bagay lang po. Anong pinahahalagahan mo? Minsan, sa sobrang pagpapahalaga mo sa bagay, hindi mo namamalayan, kaya pala hindi mo mabitawan dahil wala ka ng tiwala sa Diyos. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Gusto mong ma-bless ka, ma-experience yung miracle ni Lord ng provision, subukan natin ito. Faith, compassion, gratitude o pagpapasalamat at tiwala sa Diyos. Tayo manalangin. Ama namin sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat